Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, January 18, 2024. So lakas ng drop ng market natin, no? Hindi pa rin maubos yung laglagan dito sa PSE. So lalim ulit natin after ng 3 red candles. So 6,510.87 po yung close ng market. Net foreign buying tayo, maliit, 24.24 million. Pero yun nga, ang laki ng drop natin kasi kahapon halos 1% din tayo, di ba? O 1%. So negative 0.94% yung galawan sa ngayon. So dalawang araw na tayo na 1%. So anyway, global market pa rin kasi yung nagdi-dictate ng galaw natin. Tapos yun, yung pinag-usapan natin kahapon, interest rate sa US, hindi pa rin malinaw kung kailan magkakaroon ng rate cuts. Kaya po medyo nagkakatakutan dito sa equities po natin. Okay? So ito po yung galawan ng ating mga stocks. So mga small caps, no? O combination small caps sa big caps. Yun na dito sa listahan natin. Pero karamihan, blue chips, laglag po yan kasi yung ating index mismo, PSEI. So siya po yung malaki yung drop for today's trading natin. So nanguna sa listahan natin, so nag-bounce si SPNC after ng ito, malakas naman tagatulak na ito. Nag-up siya ng 1.67% and then meron siyang 11.74 million net foreign buy dito sa market natin. So sino kayang company itong tulak ng tulak kay SPNC natin? Okay, so net foreign buy, so medyo nung bounce. Dito mahina pa rin, negative 1.22%. Tapos meron tayong negative or rather net foreign sell na 1.7 million. Robinsons Retail Holdings, so pinag-usapan to siguro kasi nga 52 weeks low. So medyo mahina talaga si RRHI. So negative 3.58%. So sabay sila sa minomonitor ko si IMI. Medyo malakas din yung drop niya. So meron siyang negative 3.58%. Tapos net foreign sell pa siya. 42.71 million net foreign sell po itong si Robinsons Retail Holdings. So Lotto, ayan, may tumama sa Lotto. 4.06% up for today. So medyo nag-bounce. And then si STI, pinag-usapan na siya kasi medyo overbought na yung price at saka maganda yung galaw. So 1.92%. Meron siyang 400k net foreign buy. Medyo maganda din yung earnings niya. So nakita ko yung letter E sa Investa, double check nyo. Medyo okay din yung earnings ni STI. Tapos si Ali, so isa sa mga nag-drag sa index natin. Actually property sector mahina, negative 2.32%. Tapos, ayan, meron siya net foreign sell na 126.25 million. Ayan. So, wala yata tayo mapuntahan na maganda yung stocks ngayon kasi karamihan ng mga stocks po natin is puro nga po laglagan. So, disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating videos is for education purposes lang po yan. So, wag mo pong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, mag-hold ng ating stocks. So due diligence na lang po ako ng stocks yung bilhin. So i-double check mo po bago ka bumili ng ating stocks. Ngayon medyo mahina yung ating stocks. So follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa reviews natin or kung gusto mo join ka sa trading group po natin. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po ulit. So check mo na lang po yung daily upload videos natin, yung mga company reviews, yung mga sample trades, yung mga basic indicators. So wala tayong magawa. No? Mag-aral na lang ulit kasi yung market hindi umaayon sa galaw. Building yung fundamentals, yung mga risk management, tapos yung ating PSE stock market studies naman. And then follow mo din ako dito sa Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, wala tayong update dyan. Facebook account para po sa mga posts din natin. So pili ka na lang ng social media. So andito yung mga posts sa Facebook account or dito sa ating Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles po natin sa local market, dito sa US market, at saka dito sa bandang cryptos. So double check mo na lang po yan. Mga basic lang naman. Money earners, yung mga side hustles po natin. So check mo na lang yung mga sharing natin ng earnings, saka learnings. Tapos si Twitter natin, nakalimutan ko buksan si Twitter. Saglit. Magbukas tayo. Okay. So ngayon, tignan muna natin yung summary ng index. Meron tayo na post na yan dito na eh. Matamlay review natin kasi pangit yung mga stocks na hawak natin ngayon. So net foreign buy tayo 24.42 million. Meron pa rin naman. Kailang laglagan nga tayo. So yung ating sino bang nasalba? Wala. Malakas yung drop lahat. So yung pinakamataas yung drop, mining and oil, negative 1.69.
At saka sa property, si Ali nga yan, negative 1.65%. Tapos si finance, nag-drop na rin siya, negative 0.79. So meron tayong turnover value ng 5.27 billion naman. Okay? So Aslag, ayan, nag-drop siya 2.44. So Raslag eyes to buy slot in Nueva Ecija for 807.73 million for each two solar projects daw niya. Bloom, eto nag-up si Bloom na kanina. Aslag appoints contractors for solar power projects. Cebu, drop din. Enhances domestic air travel capacity. Okay? Tapos si GGS, lakas ng drop ng mga blue chips. Renewable Energy arm Merbao Corporation eyes more renewable energy projects following completion of its 13.8 megawatt peak solar energy project in Batangas. So meron po siyang project doon. AP. So buti pa si AP, no? Ganda ng recovery. Abuetes Bohol Airport O&M plan eye for switch challenge in Q1. SMC ERC plans to challenge Court of Appeals favoring San Miguel in rate hike. Tapos DDMPR, ayan, meron siyang ex-date to. Payable February 14, and mga preferred shares siguro to na. MWP4, January 29. Alter Energy Board clears 470 million perpetual preferred shares listing. So the listing will include 370 million perpetual preferred shares. Ayan. So meron siyang project. House preferred redemption date set in February. Tapos Alter prepares perpetual preferred shares float. El Nido bought by E-REITs. Ayan, may bago investments. Banco de Oro makes early close on bond float. Citicorp. Ito yung bago nating yung matutuloy na siya. So 12.9 billion IPO. So medyo mabigat itong si Citicorp natin. Approved na ng SEC. Aslag will invest 807 million to acquire land. So yun yung kanina. CREC. So andyan na po siya. Consumer Industry 2024 Outlook. So staying defensive amid choppy recovery prospects. Globe falls 3.21. So lahat naman nagbagsakan ngayon. BSP rate cuts, wala pa rin tayong ba't Q4 pa? Sa Q4 pa, ang tagal naman. Jollibee started the year by opening its first common man coffee roasters cafe in Makati City on January 11. Ayan, so bago siyang project. Share buyback, AGI Costco at saka CURC. Konti lang yata na post ko ngayon. MER, ERC to bring up San Miguel Corporation rate hike. Irit saka si Ali. Meron siyang bagong hotel. Ayan, Econorth Resort Ventures, laki 1.19 billion. Okay, tapos yung Galawan market natin. Kapon, so laglag pa rin kasi yung yung Galawan po dito sa US market, so medyo mahina pa rin po sila. Kaya medyo puro tayo medyo. Kaya kasama tayo doon sa sa naapektuhan ngayon. Yung ibang stocks sa global market medyo nag-bounce na, pero karamihan pa rin is laglag pa rin siya. So pati yung US representative natin nag-drop din siya. So Dow Jones kapon nag-drop negative 0.25. Yung futures nila parang naman na nagba-bounce negative 0.59, tapos si S&P is negative 0.56%. Okay? So maraming stocks. So gaya ng sabi ko kanina, yung mga nagtatanong po, yung ating laglagan sa ngayon dahil po sa usapang interest rate hike cuts, wala pa rin tayong makita na na malinaw na discussion sa kanya. Okay, so parang ipopost pa nga. Yun yung speculation ng market. Okay, so guys, yung ating Patreon channel, as usual, yung mga gusto pong sumali sa trading group, trading communities, meron po tayo. So kung gusto yung guide sa Philippine Market Trading Investing, so ang hirap na yun, di ba? Sali ka lang po dito sa ating Palawi Trader na Patreon channel naman. Okay, so punta tayo dito sa ating To Trade Asia. Refresh ko siya. So umaga pa lang talagang lakas pa rin ng laglag. In-expect ko may bounce na tayo kasi yung drop naman natin mostly sentimental kasi yun, di ba, sa interest rate hikes. So ang expectation natin mag-bounce for today, pero nangyari naman additional negative 0.94% na drop. So laki yan. Kasi ang daming, tignan mo, ang daming blue chips na laglagan. So kinain na yung mga gains natin, si Ayala, nakain ng mga gains. So nag-drop tayo is diretso. First half, diretso na siya. Second half, may konting bounce pero mahina pa rin. So dumiretso yung galaw, and then properties po, and then mining. Yung pinakamataas yung losses.
So 24 million and foreign buy. So nauna sa drop sa listahan natin si GGS, negative 3.13, Wilcon, negative 2.92, URC, negative 2.91, BDO, minus 2.4, and then si Ayala, SMPH. Ayan. So more than 2% din po yung kanilang laglagan naman. 59% foreign participation and then 41% local participation naman. So punta tayo dito sa mga winners. Meron ba tayong makikita na winners? Si Lotto lang, no? Lotto, 4.06. Si ARA, pangalawang araw na yata to, 3.77% si PLC na nabubuhay ulit. 3.08% si Bloom. Ayan, finally nag-bounce, 2.58. STI, di ba yan yung trending natin? SPNC, 1.67. Alter, 1.39. FBC, 1.27. At saka si AAB, 1.24%. Okay? So dito sa mga losers, eto marami. Apollo, minus 7%. Si Mark, minus 5. TBGI, minus 5. Axilo, minus 4. ABS, so padrop pa rin siya, negative 3.5. GGS, minus 3%. FNI, minus 2.86. Ionics, minus 2.78. Cebu, minus 2.5. Aslag, minus 2.44%. So mahina pa rin. Mahina din kahit yung mga small caps at saka big caps na stocks natin. Okay? So wala tayong magawa. Mag-aantay talaga tayo ng bounce. Meron naman shorting sa Philippine market, kaya lang wala namang capability yung brokers natin. So sana dito natin matitesting yung kasi pabagsak, di ba? Syempre, ang expectation is mag-short, pero wala naman tayong capability sa mga brokers pa natin. Okay? So basag yung trend ng RSI natin, yung bullish trend, medyo basag siya, makita mo dito, lumampas sa ilalim. And then, yun nga, medyo pabaliktad na yung direction ng ating MACD formation kasi ang laki naman ng drop na ginawa niya. So, yung support natin, baba natin, 6,458. Parang yung ginagawa niya ngayon, carbon copy dito sa bandang kaliwa. Ayan, no? So, eto naman, December, itong drop na to. Umabot ba tayo dyan? Ito yung line natin, no? Ayan, so ito din yung nakikita natin na drop. Meron pa nga nag-cross down pa siya until MA 100. So hopefully hindi na umabot diyan kasi sobrang baba naman ng index natin pag umabot pa ulit sa dito sa MA 100 naman natin. Pero tingnan natin kasi kung sentiment lang naman to, mabilis lang mag-bounce din si PSE market po natin. Ayan. So wala pa kasing balita kung kailan yung mga interest rate hikes na pinag-uusapan natin. Okay? So broken po yung trend natin ha. So maghahanap ng support muna. Ito yung trend natin. So medyo broken na siya. Higher low pa rin ba? Pwede rin naman sabihin mo higher low pa rin. Kaya lang hindi pa kasi tapos yung buhos niya So wala pa tayong nakakita na Dow G or another set ng bullish candle naman dito para sabihin natin medyo tapos na yung correction ng market natin. So hindi na nga tayo umabot dito sa overbought. Meron tayo dito last time pero umakyat pa naman siya. Kaya nga in-expect ko meron pa bago magkaroon ng malakas na profit-taking CPSE market. Kasi last time nung nag-pullback tayo dito, tinitingnan natin na malakas na pullback dito, nag-overbought din si PSE market which is sa ngayon hindi na nga kasi may lumabas na negative news and then so masyado malakas yung laglagan ng mga stocks natin globally naman. Okay? So anyway, bad mood yung market natin. Atin ulit natin na mag-rebound yung ating price action naman. Okay? So refresh natin tong galawan dito sa US. Okay. So mukhang bounce naman tayo dito sa futures. So malakas naman siya. Nasdaq futures positive 0.62. Dow futures positive 0.05. And then S&P is positive 0.29%. So mukhang may bounce naman dito sa global markets natin mamaya pa. Okay, so tignan natin yan kasi kapon mapula. Okay, so nagba-bounce na nga. European markets may bounce. Hopefully bukas bounce na rin tayo. Asian markets meron pa rin mapula pero hindi na ganun kalaki yung mga drop. Di ba nakakita tayo ng mga 4% last time. 2% na laglagan. So ngayon mga less than 1% na lang siya. So mukhang nag-subside naman na. Hopefully bukas magberde si US market kasi sumunod tayo sa malakas na drop nila. Yung sentiment natin is mag-rebound din siya for tomorrow's trading. Okay? So, bantayin natin yung galaw po ng US market. Crypto, so ganun din. Mapula pa rin. Tingnan mo yung chart dito sa bandang kanan. Medyo mapula pa rin po yung galawan dito sa sa cryptos natin. So, hindi naman siya bumagsak na malaki.
pero may mga may mga pabagsak na 2%, 3%. Bitcoin 42.5K, Ethereum 2.5K at saka si BNB balik sa 311. So tinatamaan yung iba dito. Minus 3%, si Matic minus 3.7. So wala namang malakas na laglagan. So kumbaga correction din talaga dito sa bandang US market po natin. Okay? So balik tayo dito sa chart. Ayan. Tapos pag-usapan natin yung ating trend stocks. Ayan. So medyo medyo matamlay yung review natin kasi dire-diretso yung market natin eh. Ilang buwan na November, December, tapos start ng second half ng January. Sakto, January 16. Tsaka naman ang pullback na malakas si Philippine markets po natin. Okay? So anyway, yung net foreign sale, wala naman tayo nakita na wala yung mga 1 billion na pumasok, nandiyan pa rin naman sila. So anytime siguro medyo mabilis naman yung recovery hopefully ng market natin. Okay? So pinag-usapan tong si SPNC. So nasa loob pa rin naman siya ng trading range, descending triangle formation, pero ng Dow G hopefully meron tayong support dito sa 1.2. So meron siyang konting breakdown dito sa 1.2 na psychological support naman niya. So medyo nagre-recover pa rin yung RSI ni SPNC. Medyo bearish pa rin yan kasi below pa rin naman siya ng RSI 50. Pero good sign, at least after ng 2 red candles niya, medyo pa-bounce naman na yung galaw nitong si SPNC natin. Tapos, di ba yung nakikita natin na net foreign buying niya, hindi tumitigil eh. So araw-araw, meron siyang may pondo siya eh. Plus 1.67% ngayon si SPNC. Ayan 11.76 million net foreign buy. So may karga pa rin si SPNC. Abacus pa rin yung main buyer sa CEO ngayon. At saka si Abacus Call yung ating pinaka-main seller. Parang si Abacus lang yung player ni SPNC natin. Okay? So net foreign buy. Next, si dito. Drop ulit si dito natin. So nag-close na. Tapos kinain na rin niya yung mga gains niya. So higher low pa rin naman. Tignan natin yung dinodrawing natin. So bantayan mo na lang po yung ating support. Ayan. So medyo malapit na ma-break yan. Konti na lang. Tapos resistance natin is dito sa malapit sa MA 100 naman. Ayan. Kaya lang kasi kinain na niya. Kinain na niya lahat ng gains niya dito. Ayan, wala na. Binalik na rin niya yung gains niya. So wala din tayong catalyst pero mukhang maraming holders talaga si dito. Kasi halos mag-number 1 pa rin dito sa trading stocks natin. Kasi pag pumitik siya lalaki ng pitik niya. Kaya siguro medyo marami yung nakababad dito kay dito natin. Okay? So based dito sa galaw niya, 1.22% up for down for today, minus 1.7 million at foreign sell. Call Abacus ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So yan po yung galaw ni dito natin. Next, Robinsons Retail Holdings. So kung titignan mo gaya sabi ko kanina, kung titignan mo yung earnings niya, yung di ba si Investa may letter E, wala kasi dito sa parang trading view style tong si 2Trade Asia Prime natin. So 52 weeks low siya. Ayan, so makita mo naman dito So or all-time low si Robinsons sa retail holdings natin. So nag-breakdown siya mula dito sa breakdown, gaano kalaki na yung drop niya. So laki na rin, 7%. Ayan. So hindi pa panahon ni Robinsons Retail Holdings natin, and then mag-aantay muna tayo ng Dow G bago siguro natin ma-declare ulit na na bounce na si or pabalik na si Robinsons Retail Holdings. Pero yun nga, medyo mahina kasi yung funda nitong si RRHI, tapos 'di ba? Takbuhan pa yung mga investors natin sa market. Ayan. So big caps naman to si RRHI kaso medyo mahina nga po yung kanyang earnings. Ayan. So pababa yung RSI nasa oversold na, and then nag-cross down yung blue line dito sa red line naman natin. So bearish itong si Robinsons Retail Holdings. So based sa kanyang price action, meron siyang negative 3.58% na loss. Minus laki lumalabas. Minus 42 million yung nakita natin na malaking dalawang volume lumalabas po yung yung investor minus 42 million. Net foreign sell. Papa Call ang buyer, tapos si Salisbury Papa yung ating pinaka-main seller. Ayan. Ingat na lang. Next, si Lotto. Ito, panalo.
nabasa ko din yung ano eh, pinopost nila na nanalo sa Lotto yung naka-face mask. And 42 million din yata yung ano, kinita niya. So anyway, good sign para kay Lotto natin. Mukhang nag-subside siya dito sa 3.8 o 3.9 na support. Tapos may volume siya. So baka pipitikin bukas to si ano si Lotto natin. Manmanan natin yung kanyang price action. So based dito sa galaw niya for today, meron siyang 4.06% na up movement. Lucky DA Market ang buyer and then Lucky PEP yung ating pinaka-main seller naman. So Fibonacci, pwede yata to sa Fibonacci, no? Alam ko nasa 50% Fibonacci. Ayan. So nag-support siya dito. And then meron siya laki ng volume niya ngayon ha. Sino kaya yung ano, pumitik ng price action natin? Si Lucky. So sino kaya? Local ba tong si ano? Hindi ko kilala tong si ano. Si Lucky na broker natin. Mukhang local yun ha. So gusto nila i-bounce, no? Based sa kanyang pinaka-price action. So anyway, congrats kung meron siyang bounce bukas. Tingnan natin, resistance natin is MA20, no? Dito sa 4.4. Okay? Make or break si Lotto bukas. Pero maganda kasi nga medyo nawala na yung yung red candle na naman natin na nakikita sa kanya. Okay? Next, STI. So pinag-usapan siguro to si STI kasi medyo malalaki na nga po yung mga kandila. Last time, medyo wala siyang volume, no? Pero parang meron siyang mga accumulation. Tagal niya nag-overbought. Hindi natin napapansin kasi nga medyo, to last time, illiquid. Pero ngayon medyo umakyat na siya and then halos 8% na rin pala yung inakyat na kanyang price action. So nag-overbought na ngayon si STI natin. So nag-resist siya dito sa 0.54. May makikita ba tayo dito sa kaliwa? Okay, so actually sinasabi niya 0.5848 eh. Pero ilagay ko lang diyan muna para hindi tayo ma-hype kay STI natin. Ganda ng galaw niya, no? So higher low ng higher low. So ngayon is talagang tinulak na si STI naman natin. Okay, support wise, medyo malalim ng konti yung support natin ha. Nandito yung support niya eh. 0.4945. Ayan, so yan po yung support. And then, based dito sa kanyang price action, so positive 1.92%. Meron siyang 404. Net foreign buy, SB equities, call, at SB equities yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so at least may nakita tayo na good trend dito sa market. And then lastly, itong si Ali. So medyo malakas nga po yung negative sentiment sa market natin. So si Ali, nasama na diyan at kinain niya yung gains niya. 3 days din lang siya, 1, 2, 3. So tamang-tama na dun sa mga hindi nakasakay last time, no? 7% drop. So maghanap muna ng magandang candle si Ali natin. Currently support yung support ba yan? O parang support siya o medyo nabutas ng konti yung support. Pero hindi pa niya pinapakita yung Dow G. So baka meron siya retest dito sa 30.5 naman natin. So lumabas muna yung investors natin sa kanya kasi nga makita mo dito malakas yung yung buhos ng price action natin sa kanya. Nakapag-TP ka ba? So partial TP lang ako dito kay Ali natin. Okay? So anyway, based sa kanyang price action, drop siya ng negative 2.32%, minus 126 million net foreign sales. So medyo lumabas muna. SB equities, Mandarin ang buyer, and then SB equities, Mandarin yung ating pinaka-main seller. Hopefully, Dow G bukas, kung may bounce siguro si US market, makita din natin yung bounce po nitong si Ali naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So medyo konti lang yung nakita natin na merong bounce dito sa market natin. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, hindi na tayo nakapag-summary pala. Ayan, balik tayo sa PSE. Summary muna ng galaw natin. Okay, so hopefully meron tayong, kung meron man siyang shock pa bukas, so meron siyang i-form na inverted doji. Kailangan natin ng ganito, yung mga ganito, inverted doji para tuloy-tuloy yung yung uptrend ng channel. Hindi pa naman siya lower low. So yun nga lang, malakas talaga yung buhos ng market. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Hindi po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa trading, investing sa Philippine market
sali ka lang po dito sa Patreon channel. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.